Ito ay isang pagkakaibigan kahit ang impyerno ay tututulan. Isang anghel at isang demonyo ang palihim na naging matalik na magkaibigan sa lupa sa loob ng mahigit 6,000 taon. Nang una silang magkita, ang mundo ay balot pa ng tigang na ilang. Tanging ang hardin ng Eden lamang ang luntiang lantian. Isang ahas ang tumukso kay Eva at Adan na kainin ang ipinagbabawal na bunga, at dahil dito, nagising ang kamalayan ng sangkatauhan. Ang ahas na iyon ay ang demonyo sa pader ng hardin. Nagtagpo ang landas ng demonyo at ng anghel. Bagaman sila'y mula sa magkasalungat na panig, magkasama nilang pinanood sina Adan at Eva habang lumalabas sa paraiso. Sa katotohanan, alam na ng anghel mula pa sa simula na ang demonyo ang nagtulak sa kanila palabas. Ngunit bilang tagapagbantay ng Eden, hindi lamang niya hinayaan ang mga tao na umalis, ibinigay pa niya ang espadang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos upang protektahan sila sa kanilang paglalakbay. Bagamat magkaiba ang kanilang katapatan, pareho silang may bahagi sa pagsilang ng sangkatauhan. Isang hindi binigkas na ugnayan ang nabuo sa pagitan nila. Kalaunan ay inilagay sila sa magkahiwalay na pwesto sa mundo. At mahigit 1,000 taon ang lumipas bago sila muling nagkita. Sa panahong ito, muling nagalit ang Diyos sa sangkatauhan at iniutos sa isang lalaking matuwid na nagngangalang Noe na magtayo ng arko upang iligtas ang kanyang pamilya at mga hayop. Plano ng Diyos na bawain ang buong mundo bilang parusa sa sangkatauhan. Ang demonyo ay nabigla, mga bata, ganito dapat ang inaasahan yung gawin ng hitsura ko. Pati ang anghel ay nawalan ng masabi. Dalawang sugo mula sa impyerno ang lumitaw mula sa lupa at inabot sa demonyong si Crowley ang isang basket na may sanggol. Inutusan siya nitong dalhin ang bata sa mundo. Ang batang ito ay anak ni Satanas, ang nakatakdang wasakin ang mundo. Ang kanyang pagdating ay senyales ng nalalapit na apocalypse. Bagamat labag sa loob, tinanggap ni Crowley ang utos at dinala ang batang impyerno sa isang simbahan. Noong gabing iyon, may dalawang pamilyang naghihintay ng kanilang mga sanggol. Ayon sa plano, dapat palitan ni Crowley ang anak ng diplomat ng anak ng demonyo. Ngunit dahil sa pagkakamali, naibigay niya ang sanggol sa isang ordinaryong pamilya. Wala ni isa, kahit si Crowley, ang nakapansin ng pagkakamali. Isang araw, ipinagtapat ni Crowley ang lahat sa kanyang kaibigang anghel. Ipinaliwanag niya na sa loob ng 11 taon, wawasakin ng anak ni Satanas ang mundo at gagawin itong impyerno. Ngunit dahil nasanay na silang mamuhay sa lupa, ayaw nilang makita itong masira. Kaya't nagpasya silang iligtas ang planeta. Naganyong yaya si Crowley habang naging hardinirong may nakausling ngipin si Aziraphale. Pinasok nila ang tahanan ng diplomat upang hubugin ang ugali ng bata mula pagkabata na ituro sa kanya ang kabutihan at pigilan siyang maging tagapuksa ng mundo. Isang araw, nalaman ni Crowley na sa ika-11 kaarawan ng bata, magpapakawala si Satanas ng isang impyernong aso mula sa kailaliman ng ilalim ng mundo bilang regalo. Kung papangalanan ng bata ang aso ng isang nakakatakot na pangalan, makakamit niya ang kapangyarihang simulan ng apocalypse. Dumating ang araw ng kaarawan ng bata. Nanatili sina Crowley at Aziraphale sa tabi niya, hindi umalis ni sandali. Ngunit ni isang hibla ng balahibo ng aso ay wala silang nakita. Bigla nilang napagtanto, hindi ito ang anak ni Satanas. Ang tunay na Antikristo ay nasa kagubatan, ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang pangalan ng batang iyon ay Adam. At ang tanging kahilingan niya sa kaarawan ay magkaroon ng aso. Samantala, papalapit na ang impyernong aso.